Okay, isang magandang araw sa inyo mga ka-trigger, mga OFW sa mga panig kayo ng mundo. Sana tayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na palagi kong sinasabi na dito ako nagtatrabaho sa Kuwait Bayadin Shooting Range. Okay, at ako ang isang Firearms Instructor, gunsmith dito para hindi na kayo magtanong. Okay, meron tayo dito isang Glock. Pakita ko lang sa iyo na empty chamber, walang magazine. At marami nagtatanong ang pag-tune up ng trigger ng Glock. Okay, madali lang ito. So bubuksan natin. Alam naman na natin ang pagbukas nito. Gagawin lang natin mabilis. Yan. Kung makikita ninyo ito, yung sa mga naunang videos ko, pinakita natin ang pagbaklas nito. So tatanggalin lang natin yung striker. Okay, yung mga hindi pa nakakapanood ng aking videos ng pagtanggal nito, panoorin ninyo. Okay. Ingatan natin yung spring ng plunger. Okay, tatanggalin natin yung kanyang unang-una tanggalin natin itong kanyang striker o firing pin. At gayon din ang kanyang disconnector, tatanggalin natin. Ayan. So, kinakailangan lang nating sundutin ito palabas. Dalawang pin. Pagkatapos itong isa pang pin niya. Martilyo. Ano yung martilyo natin? Okay. Ayan. Tanggalan natin yung kanyang dalawang pin. Pagkatapos kukuha tayo ng isa pang pin dito sa grip nya. Sundutin lang natin ng pagganon. Ayan. Tapos ay tinanggal natin yung kanyang slide stop at singkutin natin yung kanyang railing dito. Ayan. Tapos ay bubunutin na natin. Yun lang natin mabilis. Ayan. So, tatanggalin natin yung kanyang disconnector sa kanyang spring. Ayun. Tanggalin natin sa... Pwedeng hindi na natin tanggalin yung spring kasi medyo mahirap din tanggalin yun. So, ang gagawin lang natin, dahil itong kanyang disconnector ay medyo, ayan medyo deform na, ipapalis lang natin yung kantuhan. At itong namang kanyang kasi nakaganyan siya dyan. Okay, ang position niya dyan nakaganyan siya. Yan. Pagkatapos pag kinalabit mo, magdi-disconnect yan. Ito at saka yan, magkalapat yan. So magdi-disconnect yan. Ngayon ito nagkakamero ng hindi nyo makikita sa camera, magkakameron siya ng kanal dito, kaya mahirap mag-disconnect. So ang gagawin lang natin, kukuha lang tayo ng number 600 or number 300, 600 na liha, tapos lalagay natin sa flat surface. Ayan, kamukha niyan, lagay natin sa flat surface at saka natin siya ipapalis natin siya. Okay? Ipapalis natin siya. Yun. Hanggang sa mawala yung bakat. Papalis lang natin siya. Hanggang sa pakikinisin natin siya. Okay? Kasi pag magaspang siya, mahirap mag-disconnect kaya medyo matigas. Ayun. Ikot-ikotin lang natin yung liha. Kailangan makinis siya. Kikinisin natin siya para madulas mag-disconnect siya. Okay? Huwag natin susubrahan. Kinakailangan natin ng trial and error dito. So makikita ninyo yung parte na yon. Yung parte na yun ay makinis na siya.
Yun yung parte na yun. Sapagkat ito nga, itong parte na to, nakaganyan siya. Pakita ko ulit sa inyo, nakaganyan ang posisyon niya. Yan, nakaganyan ang posisyon niya. So ito naman ang ating ipapalis. Itong parte na to. Kumisan kasi yan, hindi na nagiging pantay at nakakamero na rin ang kantuhan sa katagalan na dahil matanda na rin itong baril na to. Wala, saan yung lihan natin? Ito ay ganun din ang gagawin natin. Yan. Huwag po natin susobrahan. Masama ito masobrahan. Hindi rin maganda. Yan. At tatanggalin natin yung kanyang kantuhan. Okay, ayan o. Pakita ko sa inyo ng maliwanag. Itong parte na to. Ayan, inalis na. Pina-smooth natin itong parte na to. Okay, gawin natin siyang smooth. Smooth na smooth siya. Alsin natin yung talas. Dapat hindi matalas. Ayan, dapat hindi matalas para hindi siya nagkakamero ng bakas doon. Okay, pagka na ano natin, ita-trial na natin siya. Kabit na uli natin siya pa ganyan. Okay. At kakabit na natin sa kanyang receiver. Yun, pag nakabit na siya, lagyan na natin yung kanyang pin. Ang pin niya sa likod ay plastic. Okay. Pagkatapos, lalagyan natin yung kanyang bridge. Ayan. Pauna. Pagkatapos, ilalagay na natin itong kanyang slide stop. Yan. Tatapat lang natin yung butas niya. Yun, nakapasok na. Pagkatapos ay ito naman isang pin. Okay, pagkabit natin yan, sisiguraduhin lang natin na nakababa yung return spring ng slide stop. Kasi pag hindi, maglalak yan. Kailangan nasa ilalim yung spring na parang buhok. Okay. Yan. Katapos yan, buo na natin siya. Ito namang slide ang ikakabit natin. Okay. Kabit na natin yung lagyan natin ng konting langis. Kanyang yan. Tapos huwag natin kalimutan yung spring ng plunger. Kabit natin dito sa dulo. Yan. Pasok natin. Pwesto. Lawan natin. Pagkatapos yung plunger, pasok din natin. Pipress lang natin pababa.
na siya. Lalagyan na natin yung kanyang recoil spring guide rod. Buuhin na natin. Hindi yata. Okay, titingnan lang natin kung magre-reset. I-press ninyo yung trigger. Tingnan natin magre-reset. Yun, nagre-reset siya. Ayun. Ganun lang ang pag-tune up nun. At gagawin lang ninyo siyang trial and error yan. Malaki ang pinagbago niya. Umpisa kanina. Yan. So, okay na to. Ganun lang kadali ang pag-tune up ng trigger at pinapalalahanan ko kayo, huwag ninyong isusobrahan. Kung gusto niyo ng may adjustment na trigger, may mga available na adjustable trigger, Civ Pro trigger adjustable ito. Ayan. Pwede kayong magpalit. Okay, ano ninyo to. May enjoy ninyo siya. Okay, at may manual naman siya, hindi kayo mahihirapan ng pag-install yan dahil may manual siya. Ayan, meron siyang manual nakasama. Ayan. Ito ang manual. Ito ang kanyang, dito kayo mag-order. Ayan. So, ayan, sana may natutunan kayo sa maliit nating ang Glock ay isa sa matibay na subok namin ito sa range. Isa ito sa matibay namin na baril na ginagamit dito sa range Glock 17 9mm. So ayan, review na rin natin. Inulit ko, matibay ang Glock. Isa sa gusto ko magandang pang-carry. Kung sa pang-carry lang, rekomendado ko ang Glock. Okay? At sana may natutunan kayo sa akin. At kung may mga katanungan pa kayo, mag-comment kayo sa comment section para masagot natin kung may mga katanungan pa kayo. At inulit ko, huwag kayong kung maggagawa kayo ng mga pag-tune up, huwag kayong masyadong gahul o yung minamadali ninyo. Yan ay pwedeng trial and error, konti-konti lang hanggang sa makuha na ninyo yung gusto ninyo. At huwag ninyong mamadaliin ang paggagawa ng baril. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Please subscribe and share my YouTube channel para naman makaabot din sa mga kababayan natin na gusto rin magkamero ng maliit na kaalaman. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli nating mga videos. Please huwag ninyong skip ang aking ads para may pantulong naman tayo sa mga estudyante na ating tinutulungan. Okay, maraming salamat and God bless us all.